Kamusta, sir? Happy New Year. On air na pala tayo. Good day po sa inyo lahat, ladies and gentlemen. Happy Meron New po Year tayong din. bisita ngayon, si Ka-Native ng Pulomolok Native Chicken. At may itatanong tayo sa kanya dahil marami akong nakikitang comments sa kanyang mga vlogs, and nakikita ko doon kung meron silang lupa na 300 square meter, magkano yung pwedeng gastusin nila. Sir, pwede mong masagot, no? At pwede maraming malaman kung magkano yung pwedeng puhunan and ilang manok yung magkakasya doon sa 300 square meter. Ano yung masasuggest mo, sir? At ano yung masasagot mo doon sa katanungan na yon? About doon sa katanungan nila na 300 square meters, ito, tuturuan ko sila, no? Siguro gagawa na lang ako ng vlog para dyan. And papakita ko sa inyo kung ano yung mga requirements para sa 300 square meter na manukan na gagawin nyo. Iba-ibang lugar, iba-iba din po yung presyo ng lupa. Sa lupa muna tayo. Sa lupa na 300 square meters, dito sa amin, makakabili ka niyan, siguro cash, no, 300,000 pesos din. Kasi dito sa probinsya is 1,000 pesos per square meter yung presyuhan dito sa amin ngayon. And kapag installment naman, 50,000 pesos yung down payment, tapos 5,000 pesos per month na lang yan, hanggang ma-fully paid yung 300,000 pesos. Minsan, merong interest, depende din po sa bibilihan or owner ng lupa. About naman sa nets na gagamitin nyo. Nare-recommend ko sa inyo is yung fish net na. Mas matibay yung fish net kumpara doon sa free range net. Kasi itong pukot na tinatawag na fish net ay napakatibay, no? Dahil dati yung ginagamit ko sa aking dating manukan ay free range nets. Which is isang taon lang masisira na siya and araw-araw ka nang magtatahi. Unlike dito, sobrang matibay ito and it takes siguro 3 to 5 years bago masira. Magkano naman yung gagastusin mo sa nets? Sa 300 square meter, kapag meron kang 100 meters na nets, napakadami na po nun. Yan, siguro makakagastos ka kasi yung per meter nito is 35 pesos hanggang 45 pesos. Yan, depende sa pag-usap nyo sa, sa seller ng nets. Yan, so 3,500 to 4,500 pesos yung mga gastos mo sa nets. Ilang manok ang pwede magkasya doon sa 300 square meters mo na area? Yung pinakamaganda dyan is from 300 hanggang 500. Pero itong isasuggest ko sa inyo is 480 heads. Yan. Yung 480 heads ay 400 na hens at 80 na roosters. Kasi 1:5 naman tayo. Pwede nyo dagdagan, no, ng 20 pa na hens kung gugustuhin nyo hanggang 500. Okay na okay po. And magkano naman yung gastos dyan? Dahil nakafocus tayo sa meat production, yung isasuggest ko sa inyong hens is heritage na chickens, no? Yung hens lang, yung rooster naman is yung mga native chickens natin. Yung posible nyo magastos kapag dun kayo sa maximum capacity natin na 420 hens, ay makakagastos kayo, no, sa 420 hens kasi yung presyo nito ngayon ng hens natin na heritage is nasa 1,500 pesos yung RTL na. So, makakagastos ka ng 420 heads times 1.5. So, nasa 630,000 pesos yung gagastusin mo dun pa lang sa mismong hens. Sa roosters naman tayo. Dun nga sabi ko kanina, sa roosters na gagamitin natin is native chicken. So, dito makakamura kayo. At kailangan yung roosters is kahit 80 lang, pwede na. So, 80 na rooster, yung native ngayon, yung presyo nito kapag matured na, 700 to 800. Pero, pwede kong ibigay kahit 700 pesos lang, no? Ewan ko lang sa iba kung magkano yung benta nila. Basta dito sa akin, 700 pesos. Yan. So, doon tayo sa 700 pesos, i-times natin sa 80. Yung pwede yung gastusin is 56,000 pesos sa roosters pa lang. Kaya dito sa project na to, pwede kayong gumastos ng 686,000 pesos. Paano naman doon sa walang kapital? Yan. Sa walang kapital naman, pwede kayong kumuha, no? Kahit kung meron kang 50,000 pesos, pwede ka nang makapagsimula, pero it takes 6 months pa, no, bago lumaki yung mga manok mo. Yan. So, bibili ka ng sisyo na 3 days to 5 days old. Okay na okay po yan dahil nakakatipid kayo, pero yung problema doon is hindi natin ma-identify kung saan yung lalaki at saka sa babae. Yung suggest ko lang sa inyo, kapag may mga lalaki doon na sobrang dami ng lalaki nyo, ay ibenta nyo for meat. And yung puhunan nyo doon sa naibenta nyo or yung income doon sa binenta nyo yung mga lalaki, ibili nyo or dagdag kayo ng mga sisyo na naman or bumili na lang kayo ng mga RTL or mga babae na mismo, no? Or mga sisyo man na malalaman nyo na or ma-identify nyo na babae pala yon.
So kapag okay na po yung puhunan nyo or nagsimula ka sa sisyo after 6 months, marami ka ng manok, no? Sobrang dami na. Nasa 500 heads. Yan, 420 na hens and meron kang 80 na roosters. Yan. Magkano naman yung gastos doon sa babahay nun? Ito, meron kang 8,000 ito. Yan, it can cater 300 chickens na, pwede na. Meron kang 9,000 pesos yung gastos ko pala nito, no? At kung kasali na yung labor at saka yung mga pugad, siguro aabot ng mga 10,000 pesos yung bahay nila. Yan. So, kapag meron kang dalawa nito, sabihin mo na magandang pabahay na talaga, 20,000 pesos, dalawa nito. Ganyan na po yung itsura. Yan. Kasi yung manok kasi din natin, grupo-grupo din yan sila. Mas maganda na i-separate nyo rin yung dalawa yung bahay, no? So, magkano na yung gastos mo? 686,000 pesos dun sa sa mga materyales na manok plus bahay nila na 20,000 pesos. Yan. Yun yung gastos mo. Yan. At magkano naman yung posibleng income para dito? So, yung kwentahan po natin ngayon, doon tayo muna sa pinakamababa. Doon sa 420 hens mo, sabihin natin 100 eggs lang po yung makokolekta mo. No? Mas mababa pa po yun sa 30% kasi yung 30% ng 420 is 126 na eggs. Pero sabihin natin 100 lang. No? Yan. Para talaga, maraming maniwala. Kasi yung iba talaga negative dito. Pero posible po itong sinasabi ko. No? Pinakamababa lang po itong 100 eggs per day doon sa 420 hens mo. Yan. So, doon tayo sa 100 eggs. Gusto ko sa inyo, everyday kayo makabenta. Everyday kayo magkapera. So, doon sa 420, 100 yung itlog na kukolekta mo, in-incubate mo. Everyday ka mag-incubate ng 100 eggs. Yan. Sa 100 eggs na yon, hindi po yun mapipisa lahat. Sabihin natin, pinakamababa na is 50% lang, which is 50 chicks yung mapipisa. So, 50 chicks, no? 50 times 80 kasi upgraded native chicken po yung ginagawa natin. Hindi po pure na heritage. Kasi nga, meat production yung ating main na goal. Yan. So, meron kang 4,000 pesos. Yan. 4,000 pesos a day. Kapag nakabenta ka ng native na chicks. No? So, 4,000 pesos, no? Times 30, yan, kayo na po bahala magkwenta. Yan. So, what if naman mga ka-native na yung natin, hindi maibenta yung mga sisiyo. So, kapag hindi naibenta, pwede naman kayo yung mag-produce no, ng meat production nyo. Yan. Kasi yung upgraded native chicken, pwede pong ma-harvest within 50 days hanggang 2 months kapag naka-brooder. Yung iba ngayon, bumibili sila ng mga sisiyo para sila po yung magbenta para gawin nilang meat production. Kasi dito sa amin ngayon, napakadami pong komprador ng manok. Marami pong restaurants dito. Yan. So, yung manok natin ay kulang po sa supply. Kapag marami lang po tayong supply, ay talagang napakaganda po. Pero kapos tayo sa supply ngayon. Yan. So, balik tayo dun sa usapang kwentahan. Paano naman mga ka-native, no? Kapag yung natin, yung manok natin is nangitlog ng almost 50%. No? Sabihin natin kahit 200 lang. Yan. Doon naman tayo sa 200 eggs. So kapag may 200 eggs ka per day, in-incubate mo per day. Kapag daily yung pag-load mo sa incubator mo, daily din po yung harvest mo ng mga sisiyo. No? So yung incubator para ngayon, yung price niya ay nakadepende. No? Pero suggest ko sa inyo, bumili kayo ng materyales and mag-rent kayo ng arawan na electrician or electrical engineer. Yan, para siya po yung gumawa ng incubator, mas makakasave kayo. Kasi kapag finish na po yung binili mong incubator, mas mahal. Yan. Sa materialis niyan, kayang-kaya nyo po yan. No? Kahit na kayong buwan, isang incubator lang muna. Yan, kayang-kaya po. Yan. And lalong-lalo na kapag may alam ka sa electronics, mas maganda. No? At kapag may skills ka sa pagpapanday. So, doon naman tayo sa 200 eggs a day yung makakolekta mo. Sabihin natin 50% ulit, pinakamababa pa rin. No? So, meron kang 100 na chicks ma-harvest every day. Yung 100 chicks na yan, ibebenta mo ng 80 pesos pa rin. No? Yan. So, meron kang 8,000 pesos a day. Yan. Tapos, i-times mo sa 30.
yan po yung monthly mo na income. Siguro sabihin natin within 5 months, balik na lahat ng puhunan mo. Ganyan po kabilis ang pagmamanok. No? Ganyan kabilis maibalik yung investment mo dito sa pagmamanok. Magkano naman yung gastos niyan mga ka-native sa ganyan karaming manok? Yan. So, dito sa akin ngayon, meron akong nasa mahigit 700 plus na manok. Yung ginagastos ko kasi ako yung gumagawa ng feeds namin. Yung feeds na ginagawa namin, no, marami nagtatanong, trigo, crack corn, hammered, duck layer, pagkain ng broiler, murang-mura lang po, no? Kasi yung per sako ng trigo, crack corn at PDP na yun na pellets is nasa 1,190 pesos lang. Nakamahal ko lang na ingredients dito is yung duck layer. Yung duck layer kasi 1,800 pesos lang. Pero sa dami ng breeders natin, yung naubos ko, yung binibigay ko sa kanila is 2 kilos lang sa lahat na sila. Kasi yung budget ko dito sa duck layer nila is 2 kilos per day and hanggang 25 days na po yun. Yan, kasi yun yung pinakamahal kong ingredients, which is napaka-effective, sobrang bilis pong dumami ng itlog nila. Madami ako na-harvest per day. No? Yan. So, siguro masasabi ko, yung price ng aking feeds nasa 20 pesos hanggang 25 pesos per kilo kapag kami yung gumagawa. So, kapag marami kang manok, mas advisable ng iba, ikaw yung bibili ng mixer mo or gagawa ka rin ng pelletizer mo or bibili ka ng pelletizer mo para mas maganda yung pagka-mix ng inyong feeds. Pantay-pantay silang lahat. Sa 500 heads nyo, kasi dito sa akin, sabi ko sa inyo, 400 pesos hanggang 500 pesos yung pwede ko magastos. Kasi nasa 16 to 20 kilos yung nauubos ko sa 700 plus kong manok. No? Everyday yan. Yan. So siguro sabihin ko sa inyo, ganyan din po yung mga gastos nyo sa 500 nyong manok. No? Okay na. Magkano naman yung gastos sa CCO na 3 to 5 days old? Yung 3 to 5 days old po na CCO, hindi po yung gaano kalakas kumain. Konting-konti lang po yung makakain nila, no? At malaki yung kikitain nyo. Yan. Isipin nyo, makakagastos kayo ng, kahit sabihin natin, 500 or 600 pesos yung magagastos nyo per day. No? Tapos per day harvest kayo ng 4,000 pesos hanggang 8,000 pesos. Bawi na ba? 'Di ba? So doon naman sa mga wala pang ganong budget, no? Siguro sabihin natin makakagastos ka talaga. Sabihin mo kahit 750,000 pesos yung magagastos mo doon sa project na ito. Yo, kung wala ka mang kapital na ganito at medyo mahirap talaga makahanap ng ganito kadaming manok sa lugar nyo, advice ko lang sa inyo, magsimula kayo sa CCO, no? Sa CCO, it takes 6 months nga, di ba? To 7 months or 8 months sabihin natin. Bago mangitlog yung mga manok nyo, no? Bago sila makabawi sa inyo. Yan. Kasi yung RTLs kasi, weeks lang or days or 1 month, mangingitlog na po yung manok. Mga ka-native, no? Sobrang bilis po na maparami nitong mga manok natin. And sa mga videos natin, sobrang dami nating videos sa YouTube and Facebook, makakatulong po yun sa inyo. Na talagang matupad yung kahilingan nyo na makabuo ng ganitong negosyo. Kapag sa sisiyo kasi kayo magsisimula, ay maraming pang months para magkaipon kayo para panggawa ng bahay nila. And sabi ko nga kanina, 50,000 pesos, marami ka ng manok. Kaya na po ng 500 heads na yan. Yan. Yung 50,000 pesos. Kasi may mga package naman kapag bibili kayo ng mga sisyo and may mga freebies. Dahil meron din pong mortality kapag hindi kayo marunong mag-alaga ng sisyo or wala kayong experience or nag-alaga lang kayo tapos hindi kayo nagtatanong-tanong or hindi kayo nag-research. Yan. So, no, doon tayo. Sa 6 months na yon, sigurado makakabili ka ng mga automatic feeder mo, pag-ipunan mo yan, bumili ka ng pabahay ng manok mo, yan. At least naka-prepare ka na. Yan. Yung brooding pen natin, hindi po yan magastos kasi yung brooding pen natin, 700 pesos lang po yung bili ko sa ating brooding pen. Murang-mura. So, grabe sa 6 months, hindi nyo kayang magpatayo ng bahay ng manok nyo. So, advice ko lang sa inyo, magtrabaho muna kayo, pagtrabahuan nyo, para may maitustos kayo sa manok nyo. And pagdating ng araw na medyo maganda na yung income, na kayo ng tao nyo, mag-hire na kayo, no, ilang tao, or kahit ikaw mismo ay mag-stop ka na sa trabaho mo, pwedeng-pwede na. Kung halimbawa, maganda na talaga yung marketing mo. Yan. Marami na pong umasenso, marami nang chat sa akin na umasenso na daw sila sa pagmamanok. Kasi nga maganda yung kitaan. Yan. Kasi
sabi ko nga sa inyo, halos lahat ng tao kumakain ng manok everyday. Yan. At broiler na manok yung kinakain nila, mas mahal pa yon yung per kilo. Dito kaya kong ibigay kahit 200 pesos bagsakan. Or kung sobrang dami ng bibili nila, kaya kong ibenta to 190. Pwedeng pwede. Yan. So mga kanitim, no, pag-isipan nyo po dahil sobrang ganda ng negosyo na ito. At konti lang po tayo yung may ganito. Kasi yung iba talaga nag-focus dun sa broiler. Dun sa broiler, kailangan ng malaking building. Sa building pa lang, milyon na. No, ilang milyon po yung gastos. Dito sa buildings natin, isipin nyo po, no, 10,000 lang yung gas ko niyan. 10,000 dito, 10,000 doon. So, 30,000 pesos lang. Tapos yung net ko, gas ko dito, 14,000 pesos lang. Yung labor ko, hindi nga nakaabot ng 2 weeks. Ganyan lang po, kadali. No? Yung kailangan nyo lang talaga is yung manok na quality para yung buyers din natin magandahan. At syempre, maaakit. No? At syempre, kapag naakit yung buyers, lalabas ng pera yan. And yung pera, pupunta po sa inyo. Ganyan po yung sikreto dito sa pagmamanok. Kaya simulan nyo na, huwag na magpaligoy-ligoy pa, mag-ipon, or kapag may puhunan ka, kahit maliit lang, mag-start ka na. Marami tayong mga tutorials, hindi kayo, yung mga tutorials natin, nakatulong po yan para hindi na kayo dumaan sa failures. Doon na kayo diretso sa success.